Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap dito for Aquarius. We have the Chariot energy, Tower, and King of Pentacles. Ayan. So, may pagbabago dito na magaganap, no? So, si Tower is a change. This could be a massive transformation happening in your life. Pagbabago ito na hindi mo to plinano, hindi mo to kagustuhan, no? Kaya may gulat factor ito kung nakikita ninyo parang, ayan, tinamaan ng kidlat yung tower at napatalon, no, yung mga tao, napilitan silang lumabas. So, maaaring gano'n ang sitwasyon ninyo. Ah, there could be a little shake up, no, sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon. It could be in trabaho, it could be in a relationship, excuse me po, or it could be a family situation, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. But, yeah, it's about time na for you to move on from that situation. Kasi hindi ka na diyan nararapat, no? Kaya nga gagawa ng paraan ng universe ito na para mapuwersa kang umalis or mapuwersa kang maalis, no, sa sitwasyon na yan. Kasi maybe you're still hanging on to it, to kung ano man ang sitwasyon na to, even though nakakaramdam ka na ng hindi tama, no? Nakakaramdam ka na ng sobrang pagod, nakakaramdam ka na you don't belong in that situation, nakakaramdam ka na hindi na ito yung lugar mo, pero you're still hanging on to it, 'di ba? So parang there's something wrong, 'di ba? There's something wrong with it. Kaya wala kang ginagawang paraan, wala kang action na ginagawa. Kaya divine timing has come, no? Na kailangan maalis ka na diyan sa sitwasyon na 'yan, pero wala kang ginagawa. Kaya it is the universe going to do the change for you. No, kaya magkakaroon ng ganito, no, na parang may shake up, merong mga biglang pagbabago, para na makaalis ka sa sitwasyon na 'yan. Pero ang maganda rito kasi saan ka man dadalhin ng sitwasyon na ito, Aquarius, you will be in a place na where you belong at this time. You will be aligned, no? Um you will be aligned sa inyong destiny. Kaya huwag kayong mag-alala. Kasi sa una lang yan, magkakaroon ng pwedeng parang problema, magkakaroon ng diferensya, pero sa una lang yan. No? Para lang na makaalis ka dyan sa sitwasyon na yan. But you will be um, brought to a place, no, na kung saan ka nararapat. Alright? That will be the place kung saan ka magiging masaya na, magiging fulfilled, yung ganon. So, we also have the Chariot energy. It's moving on. No? So, feeling ko, ito yun. You'll be able to move on with that situation. Makaka-move on ka din, makakapag-adjust ka din dyan. Kasi, tutulungan ka naman ng universe, no? The universe will send you support, send you help para na makapag-adjust ka agad, no? Doon sa bagong mong sitwasyon. That's why you will be able to move on with your life dito na parang kalmado pa rin. Kalmado pa rin, okay pa rin. Kasi you will be guided, no? You will be guided accordingly. You will be supported, no? Yung mga guardian angels mo, lagi nandiyan dyan. Yan ang laging sumusuporta sa atin, nagbabantay sa atin, they are keeping us safe, yung ganon. Kaya kaya magiging mas magaan, no, ang journey mo patungo doon sa kung saan ka dadalhin ng event na to because, the universe is not going to allow you to be treading towards that path na mag-isa. Kaya magiging magaan pa rin, no, yung journey mo, no, towards kung saan ka man papunta. Okay? So, there is also travel energy dito, Aquarius. Pwede nga iba sa inyo magta-travel. Maybe you are going to relocate,
maaring meron dito mga ganyang gagawin, no, for some of you. And with the King of Pentacles, napakaganda kasi pwedeng dito kayo papunta. Maaaring dito kayo papunta sa trono ni King of Pentacles. So, baka ang iba sa inyo, pwedeng work situation ito, 'di ba? Na baka kumakapit kayo diyan sa trabahong 'yan even if hirap na kayo diyan, pagod na kayo, maybe hindi rin compensated yung pagod ninyo, 'di ba, sa trabahong ito, but because maybe you don't want to start another job or you don't want to start no a new job, ganyan, kaya kayo nagtiyatiyaga. So pupuwedeng gano'n ang sitwasyon ninyo, pero since aalisin na kayo ng universe diyan dahil yun pala, pupuwedeng mapupunta kayo sa isang magandang trabaho na kung saan yun ang magpapayaman sa'yo, yun ang mag mag yun ang magiging susi para makaupo ka din sa isang upuan na katulad ng kay King of Pentacles. You know, so there could be a lucrative offer na dadating sa'yo. There could be a lucrative job opportunity na pwedeng i-offer sa'yo dito, 'di ba? So, yun. Si King of Pentacles kasi abundance and prosperity ito. Very successful person sa trabaho, sa career, sa finances, maaring maraming ipon na 'to. So, maaaring papunta kayo rito sa sitwasyon ni King of Pentacles Aquarius. Maaring yung pagbabagong ito, yung shake up na 'to, 'di ba? Merong nag-aantay sa'yo na very lucrative life, no? Na katulad ng kay King of Pentacles. Kaya, huwag kayong matakot, huwag kayong manghinayang, huwag kayong magalit sa universe. Kasi lahat naman, always remember na lahat ng nangyayari sa buhay natin is for our highest good. Okay? Even if sa una, hindi, it doesn't seem like it, but at the end of the day, you know, uh, for our best interest ang lahat. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Kasi malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, we have number 44, the courage to step into life. Maaari na ang iba sa inyo, Aquarius, iniimbitahan kayo rito, maaaring kasi iba-iba tayo, 'di ba, ng sitwasyon dito, Aquarius. This reading is for the collective. Kaya mayroong mga sitwasyon dito na magre-resonate sa iyo, mayroong hindi. Okay? But for those of you who are resonating with this tower energy, so itong kailangan ninyo. Magpakatatag kayo. Kailangan ninyo ng courage. You need to embrace that courage and inner strength from deep within you. Kailangan mo yan para na maharap mo, no, yung challenge na ito. Okay? Para maharap mo yung sitwasyon na ito. Alright? Kayang-kaya mo yan. Kasi unang-una, hindi ibibigay sa'yo ng universe ang isang sitwasyon, ang isang problema, ang isang challenge situation if hindi mo kaya. Okay? Kaya kayang-kaya mo yan. So, we have number 1, clarity and organization. So, for some of you, mag-organize siguro kayo, hindi lang ng sarili ninyo, hindi lang ng kung anong laman ng isip at puso ninyo, but you are going to organize your physical living space. O pwedeng aayusin mo din ngayon yung ano mo, tahanan, 'di ba? Maybe you are going to declutter your house or your office space. O pwedeng magliligpit ka, mag-aayos ka, magre-renovate ka, o pwedeng magre-rearrange ka ng mga gamit, pwedeng ganon. Okay? So, we have meditation and stillness. Ayan. So, maganda to. Maganda to kasi ano to pagre-reset ito ng sarili mo. Paminsan-minsan kailangan nating gawin or kailangan nating ginagawa ito, no, na mag-meditate tayo. Mas maganda nga kung kaya ninyong gawin yan everyday, 'di ba? Yung meditation kasi hindi naman necessary na talagang isang oras, 'di ba, magme-meditate ka. Depende rin, pwede mo rin namang i-adjust 'yan sa sarili mo kung ano ang afford mo, kung anong kaya mo. You can do like every day before you go to bed, bago ka matulog. You can do like
2-minute or 5-minute meditation. Okay na yun. Oh, makaka-relax ka na niyan. Makakatulong na yan na maging magaan ang pakiramdam mo sa pagtulog, tsaka fresh ka na niyan, mare-refresh na ang isip mo. And when you wake up in the morning, ang gaan ng pakiramdam. So, yun, give it a try. Simula ka ng like 2 minutes, no? Every night, 2 minutes lang na meditation. Subukan mo lang kung ano ang epekto nito sa sarili mo. Okay? Kasi importante ito. Nakaka-reset tayo. Parang meron tayong pinipindot sa sa sarili natin ng reset button kumbaga at nakakatulong siya na makakalma yung pakiramdam natin. So, there are synchronicities dito. We have number 44, that's double four. At meron tayong number 11. This is a master number 11. And since magkakatabi siya, 111. So that becomes a very powerful angel number, 111. So meron kayong tatlong numero. Number 44, number 11, and 111. So pakitignan po ninyo yan. Okay? I-google po ninyo yan or you can also dito sa YouTube, no? Meron na din ako napanood diyan ng mga angel number meanings and numerology number meanings, no? Tingnan po ninyo, i-search ninyo kung anong ibig sabihin ng mga numbers na 'yan. Because merong mga additional information, additional inspiration na gusto ng universe na mabasa ninyo or mapanood ninyo, okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.